Coach Reyes, rejected nga ba ang resignation at mananatiling head coach sa darating na FIBA 2027 at gayon din naman sa darating na Olympics kung sakali nga makakuha ng slot ang Gilas Pilipinas at JC at JB. Malaki nga ang tsansang magkasama sa Olympics dahil hindi nga ganun kahigpit pagdating sa naturalized player ang Olympics kumpara sa FIBA World Cup. Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito, mga ka-idol. Matindi talaga mga ka-idol ang naging harapan ngayong FIBA World Cup at unti-unti na nating makikilala kung sinong dalawang team ang matitira at maghaharap sa finals at tatanghaling FIBA World Cup champion ngayong 2023. Nailan nga sa kinikilalang powerhouse o malakas na team ngayong FIBA World Cup, number 1 na nga dyan ang Team USA, Team Canada, Team Spain, Team Dominican Republic, Team Slovenia at Team Greece mga ka-idol. Na kung titinan nga natin mga ka-idol, ang bawat team na maghaharap-harap ngayong second round, nasa Team L nga ang Canada, Latvia, Spain or Espanyol, Brazil. At nasa Team K naman mga ka-idol, ang Germany, Australia, Slovenia at Georgia. Nasa Team I naman mga ka-idol, ang Dominican Republic, Italy, Serbia at Puerto Rico. At hindi rin magpapahuli, ang Group J na isa sa pinakamalakas, nandyan ang USA, Lithuania, Montenegro at Greece. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, sino nga kaya ang nararamdaman nyong makakakuha ng kampiyonato ngayong FIBA World Cup 2023? At sa ngayon nga mga ka-idol ay pinag-uusapan dahil nga natalo ng Angola ang Gilas Pilipinas, sinasabing kahit wala nga silang naturalized player ay nagawa nilang manalo. Umaasa nga ang Angola na matutupad ito sa mga darating na FIBA World Cup na walang naturalized player. At ngayong FIBA World Cup ay hindi man tayo pinalad mga ka-idol at tinalo nga tayo ng 3 beses. Ngunit ang maganda nga ay hindi man lang tayo natambakan. At ilan nga sa mga player natin ay tila mas nagpakitang gilas, katulad na lamang at nakilala ang galing nitong si AJ Edu at Renz Abando. Sabi nga ng winning coach na si Coach Tim Cone kay AJ Edu, he's doing really well. He's been a revelation for us. Blocking shots and hitting shots, he's really going to solidify the 4th position which we lack since we don't have Justin Brownlee. Bukod kay AJ Edu, hinahangaan rin ngayon mga ka-idol itong si Renz Abando. Alam naman nating MVP sa Korean League at sinabi nga ni Coach Reyes, itong si Renz Abando ang spark plug ng Gilas Pilipinas. Kung makuha natin ang FIBA World Cup mga ka-idol, ngunit sa kabilang banday panalo naman tayo pagdating sa individual performance dahil ito nga si Jordan Clarkson ay pang-4 sa top scorer mga ka-idol. Kung ikukumpara nga ang shooting mga ka-idol, itong si Jordan Clarkson ang number 1 kung ikukumpara kay Luka Doncic dahil 72 points, itong si Luka ay 71 points. Naging pang-4 lamang itong si Jordan Clarkson dahil sa overall performance mga ka-idol. Tila naman sa mga top scorer ng Gilas Pilipinas, itong si Dwight Ramos ay pang 76th place mga ka-idol at si AJ Edu at Junmar Fardo ay pang 132 second place. Kapag tala nga mga ka-idol ng history itong si Coach Reyes dahil sinasabi nga na Gilas Pilipinas becomes first FIBA World Cup host to go 0-3 since 1982. Nasabi nga sa ating source under the guidance of head coach Vincent Chot Reyes, Gilas Pilipinas has accomplished a rather unfortunate milestone in 2023 FIBA World Cup. According to NBA Buzz, the Philippines has become the first host team since Colombia in 1982 to suffer 3 consecutive losses in FIBA World Cup initial matches. Sa ngayon napakaraming nang babash kay Coach Reyes at sinabi nga ng karamihan na kailangang mag-resign na itong si Coach Reyes. Ngunit ang banat naman ni Coach Reyes sa pagkatalo nila, every game different things is happening. In the first game, JC fouled out and that was a big factor. Maybe if he didn't fall out, it could be been different story. Last game, we couldn't make our shots and now we face a team that made all of their shots. We've shown that we can compete and even lead against these tough teams. We're not just able to put together an entire game. Pasut pa ni Coach o pahabol pa ni Coach Reyes, coaching a national team is always tricky with regards to minutes. We actually talk about it as a team. Take a look at Italy. They played 8 players, 3 players didn't play, and 1 player got 1 minute. Regular teams, they have an 8-9 man rotation. It's really hard to find minutes for 12 man. Sabi nga ni Manny V. Pangilinan or ni MVP, nagchat nga itong si Chot Reyes na sinasabing, sorry boss. Nang sagot nga ni Boss MVP, hindi pa ako sumasagot kasi hindi ko alam ang isasagot ko. Nasa kabilangan na nangyari sa Gilas Pilipinas, sinasabi rito na Pangilinan. However, standing behind Reyes and the players.
saying that he had no doubt in his mind that Gilas did its very best in the tournament. Sabi nga ni MVP, I feel for Chot. I have no doubt that he tried his best, and I feel for my players. I have no doubt either that they tried their best. At ngayon naman mga ka-idol, ay qualified or pasok na ang Australia sa darating na Olympics at sila nga kauna-unang nakapasok sa grupo ng Oceania. Natalo man tayo mga ka-idol sa FIBA World Cup, sabi naman ni Coach Reyes, the objective is to get to the Olympics. So no matter how flickering the hope is, that hope is still alive. So we'll still have to keep our heads up and find a way to play our best in the next game. Sa ngayon nasa classification round na ang Gilas Pilipinas. Sa Group M nga mga ka-idol ang Angola, South Sudan, Philippines, China. Group N, Egypt, New Zealand, Jordan at Mexico. Group O, Japan, Cape Verde, Venezuela at Finland. Group P, France, Ivory Coast, Iran at Lebanon. At kailangan nga na tayo maging best sa Asia race mga ka-idol dahil nandyan ang Team Japan na Akatsuki, Gilas, Team Melly, Falcons, Team Dragon at Team Cedars. Nasa huling chance nga ng Gilas Pilipinas ay makakalaban nilang una ang South Sudan mga ka-idol. Tila nga isa sa magpapahirap sa Gilas Pilipinas ay ang NBA G League MVP na si Carlick Jones na tila ay ready namang humarap sa Gilas Pilipinas, especially ang kaharapin itong si Jordan Clarkson. Gayun din naman ay magiging exciting ang laban ng Gilas Pilipinas at China mga ka-idol. At sabi nga ng kababata nitong si Jordan Clarkson at si Kyle Anderson, expect an intense Gilas-China game. Sinasabi pa mga ka-idol nitong si Jordan Clarkson ay super motivated as Gilas heads to classification round. At malamang mga ka-idol ay mas malaking puntos ang papakawalan nitong si Jordan Clarkson. Kung magtutuloy-tuloy nga ang panalo ng Gilas Pilipinas at makakuha ng spot para sa darating na Olympics mga ka-idol, inaasahan na itong si Justin Brownlee at Jordan Clarkson ay magkakasama at gagawan nga yan ng paraan ng samang basketball ng Pilipinas, lalo pat sinasabing hindi nga masyadong mahigpit pagdating sa Olympics kumpara sa FIBA World Cup. Tiyak magiging maganda rin ang tandem nitong si Jordan Clarkson at Justin Brownlee na masasabi natin kayang-kaya nating makipagsabayan sa mga malalakas na team. Basta itong dalawang ito'y magkasama mga ka-idol. Ngunit sa kabilang banda ang tanong, sino nga kaya ang magiging head coach? Mananatili nga kayang itong si Coach Reyes ang head coach ng Gilas Pilipinas sa darating na Olympics? O mapapalitan na yan ni Coach Tim Cone o magbabalik itong si Coach Tab Baldwin? Lalo pat sa isang litrato nga mga ka-idol, tila ito na ang hudyat na itong si Coach Tim Cone ay mabibigyan ng pagkakataon na muling mag-coach sa Gilas Pilipinas. Pangat sinasabing nag-resign na itong si Coach Reyes, ngunit sa kabilang banda nga, nangyari na nga ito mga ka-idol. Nasabi nga sa ating source sa mga basketball ng Pilipinas, President Al Panlilo admitted that he rejected the resignation of Gilas head coach Coach Reyes after failing to defend their gold medal in the Hanoi SEA Games. Nasabi nga rito, he has submitted a resignation letter after the SEA Games but it is not his fault. I think there are a lot of issues that we have to address for him to support him even better. We did not accept his resignation and we are here to support Chot all the way now that Tim Cone is coming in. Nenad Vucinic also there and also Goldwyn Monteverde helping out. Panlilio even lauded Reyes for stepping for Tab Baldwin despite nothing having a single player at his disposal at Gilas Pilipinas. Dagdag pa nga, in fairness to Chot, he knew that he had no team during that window but still, he took on the job because he asked him to do so. Filipino siya and he can turn his back on the flag even though he knew it was going to be very difficult for him. It was admirable of Chot knowing that he might face a massive backlash if he did not perform well. He still said that he will do it for the country. He said, "You asked me to help you and I will." It wasn't his doing. At malamang mga ka-idol, malaki nga ang tsansa na mabigyan pa rin ng pagkakataon itong si Coach Reyes na mas patunayan pa sa sambayan ng Pilipino na siya ang isa sa best coach ng Gilas Pilipinas. Malaki nga ang tsansa na maging head coach pa rin siya mga ka-idol ng FIBA World Cup sa darating na 2027. Na kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, gusto nyo na bang palitan itong si Coach Reyes o magsisilbi pa ring head coach sa darating na FIBA World Cup? Kung ano yung sagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.